Magandang araw sa ating lahat. Balik tayo ngayon sa ating treasure marker and hunting. Ang atin ngayon makikita dito sa isang lugar na may sapa, na mayroon tayo dito na ispatan na kakaiba. Bago tayo magpapatuloy, shout out po sa lahat ng mga subscribers, viewers sa walang sawa sa pagsusubaybay sa ating munting channels Green Discovery. At huwag makalimot po sa ating lagi manalangin sa araw-araw. Ngunit dito sa isang lugar ay kung makikita natin tahimik ang kapaligiran, ngunit wala man lang bakas ng tao dito na ating na-observe or nakikita. Na dito sa kabundukan, ang iingatan natin ay yung mababangis. Marami pong natural trap katulad ng makakamandag, lahat na nakatira dito sa nature ng kabundukan. Ngunit dito sa atin ngayong naispatan, ito ay parang kakaiba ang mga rock formation dito, at may punong kahoy dito na pinutol na hindi man lang nila tinaniman uli, ngunit marami naman kahoy dito sa isang bato. Kung makikita natin ay meron tayo dito na ispatan na para siyang hiwa or engrave. Atin ngayon ito lilinisan. O, naputol itong kahoy ko. Ang ibig sabihin nito ay kung man-made ito, ang pinapahiwatig nito ay short creek or maiksi na sapa na ang pinapahiwatig sa engrave na ito, mga ka-discover. Dito sa side, kung makikita natin, para may siyang heart or puso na mayroon siya number 3. Ito ay ang pinapahiwatig nito na markers ay entrance or under ay kahoy. Ang ibig sabihin nitong number 3, at saka may hiwa o engrave na sa may sapa, mga ka-discover. Itong puno ng kahoy ang tinutukoy na pinutol. Kung titingnan natin ay hindi pa ito century, ngunit dahil nga sa ating mahabang pananaliksik, ang mga kahoy na gawa ng World War II ay binubonsay po nila para hindi lumaki. Dito mayroon siyang pyramids nga para siyang gorilla nga nakaupo, nga mayroon siya engrave nga, ibig sabihin layering, mababa at mataas na porsyon sa gilid daw ng sapa. Ang ibig sabihin ng engrave na dito sa markers na pyramids. Kung titingnan natin sa unahan, masukal lang kasi itong hindi makikita sa ating camera, ay may mga nakahapbari na mga stone na bakas pa ito ng baha. Kung makikita natin itong mga dahon at nakasampay pa sa taas dahil nga sa pagbabaha ng nakaraan sa Christine, kaya ito nawala ng tubig. Ngunit atin ngayon ito nakita at na-discover na itong mga formation ng mga bato ay kakaiba. Kung titingnan natin itong maigi, na para siyang palaka na may number letter C, yun yung counter doon sa kahoy. Ito ay nakatingala na mayroon siyang distance markers na malaki po ito. Nakahalfbari lang siya na itinuturo doon yung kahoy na mayroon number 3 na iyan ang real ng sign ng kahoy. Ang pinapahiwatig niyan ay 3 or kahoy under the prospect target. Ang ibig sabihin, itong mga ibang bato dito sa pagilid, lalo ito ay tinuturo yung kahoy papunta doon sa unahan, na yung kahoy naman itinuturo itong bato.
nga papunta naman doon sa letter C nga na bato na hugis naman siya palaka na mayroon siyang isang mata. Kung makikita natin, yan yung mga counter niya is perfect triangulation equilateral. Ngayon ang pinapahiwatig doon sa number 3 nga triangulation 3 at saka rock. Dalawa yung bato, isang kahoy. Kaya nakaukit doon yung number 3. Continuous. At dito naman sa unahan, sa gilid ng itong para siyang hugis palaka, kung makikita natin itong napaka-smooth, ay hindi siya nalulumot na ilang dekada na o ilang taon, para siyang simento, ay meron tayo dito na ispatan nga excellent markers nga mayroon hiwa, may entrance. Ayan, itong bato para siyang foot marker, ayan, at para siyang kamao. Dalawa ang kanyang image na mayroon siya 3 holes, perfect triangulation na object here. Ito po ang nakita natin na legit na marker, mga ka-discover, na possible treasure ang nakatago dito sa lugar na travel 4 meters simula dito sa foot marker sa triangulation under the tree, na itinuturo naman yung doon sa pinanggalingan ko na bato, na tinuturo naman ng bato papunta naman sa markers, sa foot marker or kamao. Ayan yung mata nga itinuturo naman yung mata doon sa kahoy, yung kamao, na nagtuturuan silang tatlo. Ang ibig sabihin ay nililigaw la yung makakita dito. Pag hindi talaga is eksperto, ay maliligaw sa kanilang ideya sa pag babaon dito or pagtatago or paglalagay ng mga markers, na paikot-ikot lang ang kanilang style, na itong mga formation ng rock o mga markers ay malapit lang po dito ang prospect target, na ito na ang opening, na yan yung number 3 na under the tree triangulation rock at saka kahoy. Ayan, ito po ang kahulugan ng markers na ito na atin nakita na sa gilid ng sapa. Insakto dahil itong sapa ay hindi ito mahaba, short distance lang po ito na creek, dead creek. Pag mag-ulan siya at saka siya magkakaroon ng tubig, nga ito ang sekreto, mga ka-discover. Itong araw nga maliit nga tinuturo yung ayan na bato. Kaya lahat ng mga stone ay may sekreto na araw, nga sa puno ng kahoy, itong baba ng kahoy ay meron naman dito sa unahan dalawang pyramids. Ang ibig sabihin yan ay travel stone o travel marker. Sorry, yan, hindi na lumalakad yung bato, kundi markers nga ang pinapahiwatig ay travel sa, ang tawag doon, pasid, ilog or sapa. 1 meter kasi yung distance po niya doon sa pyramid niya dalawa. Ang tinuturo itong mga naka-triangulation na kahoy at saka dalawang bato. Ito ang setting or formation ng mga markers nga posible sinadya ito na ilagay dito para sa pagbalik nila ay ito lang ang kanilang hahanapin sa mapa. Ngunit wala silang mapa na ngayon, kundi ito na lang ng mga bato inukit nila para malukit ang target kung sila ay maghahanap. Ngunit itong discover natin ay kakaiba, na itong mga bato parang may mga anomalya ito na ginawa ng tao or sinadya.
na ang kalikasan ay hindi magagawa ng triangulation nga perfect equilateral, mga ka-discover. So sa naniniwala or hindi naniniwala ay ito lang ang ating makikita ngayon, dahil nga ay ito ay partial decoding analysis sa atin ngayon pag-discovered or nakikita sa kapaligiran nga ilang taon na hindi pa nakikita. Ang ngayon lang natin nabubuksan ang mga nakatago ng mga sekreto noong World War II. Marami po salamat sa panonood. Hanggang dito na lang sa Green Discovery, at sa susunod naman muli natin makikita at matatagpuan o matutunghayan sa mahabang paglalakbay. Huwag po makalimot mag-subscribe sa atin munting channel, Green Discovery. God bless po sa lahat, para pa sa mga susunod pa na update na ating makikita.